Yeah. Shalom, shalom, ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. At sana sa nakarang pista, tayong lahat ay natuto sa mga aral at na-revive yung ating mga pananampalataya. Dahil kung wala po kayong naramdaman na revival ng inyong pananampalataya ay baka para po sa inyo ang aral na binigay ng ating rabay. Dahil talasasin po natin, ang mga pistang ito ay ibinigay para balikan natin yung pagpapala ng Ama. No po, na alalahanin natin yung kanyang ginawa sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. At sana ay kung meron man tayong pagkakamali, sabi ko nga, kung meron man tayong nakitang kakulangan sa ating mga sarili, sana matuto tayo na itama ang ating pagkakamali. I-redeem natin yung panahon. Dahil hindi natin alam kung kailan yung ating sinasabing pagpikit ng ating mga mata. At habang tayo pa po ay binibigyan ng Ama ng pagpapalang buhay, sana matuto tayo na ayusin ang ating mga sarili at tayo ay maging karapat-dapat na tawaging mga lingkod at maging mabuting halimbawa. Unang-una sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga kapatid, at higit sa lahat, sa mga anak po natin na magmamana ng ating mga pananampalataya. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, ang papagat po ng ating aral mula sa rabay ay medyo, may kasilanan. Dahil ito ay tumutukoy sa kamatayan ng ating pananampalataya. At alam po ba niyo kung anong kamatayan ng ating pananampalataya? Yung tinatawag na kampante. Yung complacency sa pananampalataya. Dahil kapag ito po yung umabot sa atin, ito yung nagiging stagnant ng ating pananampalataya. Yung bang parang ayaw na nating matuto. Yung bang parang kontento na tayo sa ating pananampalataya na para bang naabot na natin yung pinakarurok ng ating pananampalataya at hindi na natin ito mababago. Kumbaga maski na may makikita tayong mali, sasabihin natin na tayo ay tama. Yung bang alam natin yung mga sinasalita ng pastor, parang sinasabi natin na alam nyo na yung kwento. Yung kapag tayo ay nakakarinig ng aral, parang hindi na tayo tinatamaan sa aral dahil sinasabi natin, alam ko na yan, ganito talaga yun. Yung bang feeling natin, naabot na natin yung pinakarurok ng ating pananampalataya at wala na tayong babaguhin pa dahil alam natin sa ating sarili, tayo na ay siguradong maliligtas. Yun ang kampante. Na ano pa yung mangyari sa atin, kampante tayo. Pero alam niyo po ba na ito yung simula ng kamatayan ng ating pananampalataya? Kaya talasasin po natin bakit sinabi ng rabay na ang pagiging kampante sa pananampalataya ay simula ng kamatayan ng ating pananampalataya. Dahil kung titignan po natin ang salitang complacency or complacent, ito yung estado sa ating pananampalataya na tayo ay tumigil na sa paglago. Tayo ay kampante ng ating mga ginagawa ay tama. Ito yung panahon sa ating pananampalataya na wala tayong naririnig na tama, kundi tayo ang husto. Ito yung punto ng ating pananampalataya na hindi na tayo nakakarinig ng sinasabi nating constructive criticism. Dahil sinasabi natin sa ating sarili na tayo yung tama. At sana po, kung ito man po itong antas ng pananampalataya natin na parang sinasabi natin na wala na tayong gusto pang marinig na sermon. Wala na tayong pangangailangan pa sa ating mga pastor. Wala na tayong pangangailangan pa sa iba. Dahil
sa ating pananampalataya, alam natin na tayo ay matatag na at naabot na natin yung kagustuhan natin sa tuktok ng ating pananampalataya. Now, tignan po natin ang kwento kung totoo nga ba na ganito nga yung antas ng ating pananampalataya. And I pray, magmula sa akin na nag-aaral, na binigyan ng ating rabay ng pagkakataon na mangaral hanggang sa pinaka, bata na kapatid natin sa pananampalataya, ang aral kong ito ay para sa ating lahat. At sana ay may matutunan po tayo dahil ito'y aral ng rabay. Sabi niya dito sa aklat ng pahayag, tingnan natin kung nasaan tayo sa antas ng ating pananampalataya. Dumating na ba tayo sa puntong hindi na natin inaalintana kung ano man yung aral na marinig natin, kaya nga pati sa pagpunta sa mga kapilya, hindi na rin tayo nagpupunta. At pati yung pagpunta sa mga pista, nakakalimutan na rin natin. Dahil sinasabi natin, maintindihan ng Ama yung ating ginagawa. Tignan po natin dito sa aklat ng pahayag, chapter 2, verse 4. Ito po ang nasusulat. Sabi niya dito, pahayag chapter 2 verse 4, sabi niya, ngunit meron akong laban sa iyo. Na kung iniisip natin na tayo na po ay nasarurok na ng ating pananampalataya, may sinasabi po ang ating rabay. Sabi niya, ako ay may laban sa iyo. At ano po yung sinabi niya rito? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Now, ito ay parang sa mag-asawa, na sa loob ng 30 years, 25 years na pagsasama ninyo, parang nagsawa na kayo sa isa't isa? Yung bang kontento na kayo? Pati sa pagtulog nyo, magtalikuran na kayo, Pag lumabas kayo ng bahay, wala nang nagpapaalaman. Kanya-kanya na kayo ng kwento. Bakit? Dahil kabisado nyo ng isa. Hindi, wala nang room para magrupa yung pagmamahalan ninyong mag-asawa. Pag lumabas si lalaki, parang lumabas lang na wala mang paalaman. Ganon din si babae. Wala ka nang napapansin sa asawa mo. Dati-rati, marami kang mga sweet nothings. Ngayon, wala na. Wala nang sweet. Nothing na lang natitira. Parang sabi ng asawa ko. Ito yung andas ng pananampalataya na sinasabi ng rabay na iniwan mo yung una mong pag-ibig. Hindi ka nakatulad ng una. Anong ibig sabihin nito? Dati-rati kapag Sabat, Biyernes pa lang sana ng hapon, excited ka na dahil sasabihin mo, ay naku, salamat nakapagpapahinga ako sa aking trabaho. At bukas ay Sabat, pista. Now, andun pa rin ba yung excitement mo kapag araw ng Sabat? Na kapag, Biyernes pa lang talagang naghahanda ka na, paggising mo sa umaga talagang nakahanda ng damit mo, pati yung mga anak mo, pati mga sapatos, magmula sa sapatos hanggang sa damit, lahat ng mga dadalhin ninyo papunta sa kapila nakahanda na at lahat ay excited. Alam po niyo, maalala ko ang aking biyanang lalaki, si Tatay Domeng. Pag araw po ng Sabat, maaga po siyang gumigising kasama ang aking Nanay Gloria. 5:30 to 6 o'clock, lahat po ginigising nila. Gumising na kayo. Ngayon ay araw ng Sabat. Yun po yung aking binang lalaki. At kapag alas 8 po ng umaga, on the dot, at hindi ka patapos, at siya nakasakay na sa kanyang jeep, dahil siyang maghahatid papuntang Ordaneta, may iwan ka po. Pero pagdating po yan, naiwan ka, sigurado makakarinig ka ng sermon. On the dot po yun. Doon ko nakita kung paano ang aking biyanang lalaki, mangilin ng araw ng Sabat. And I pray, ganon din tayo. Alam po ninyo, kung ang oras ng pagsamba ay alas 9, huwag naman tayong dumating ng 9:30. Dumating tayo ng 5 to 9, o kaya pagsimula ng alas 10, 5 to 10, o 10 to 10. Kumbaga, huwag yung, kung pwede nga lang na isara yung pintuan ng kapilya, papasarado ko yung pintuan ng kapilya para lang kayo ay tumino na dumating ng tamang oras. Maalala ko ang Iglesia ni Cristo, ganun sila sinasara yung gate. At alam niyo sa mga napuntahan kong mga Sacred Name Believers din, isinasara nila yung pintuan.
Ito yung sinasabi natin, iniwan na ba natin yung ating unang pag-ibig na wala na tayong excitement sa pananampalataya? Ano po? Pista pero, pista na bukas pero parang feeling mo, hindi mo alam na pista bukas. Narinig ko yung sinabi ni Nanay Imbet, ano po? Pagkatapos ng pista, sabi niya, magsimula na mag-ipon para sa susunod na pista. Ganon dapat yung ating pag-iisip. Yung mga excited tayo na pagandaan yung mga araw na isinantabi ng Ama para sa atin. Yun ang unang pag-ibig. Na inaalala natin palagi ang pagpapala, kaligtasan, at pag-iingat na ginagawa ng Ama sa atin araw-araw. Narinig natin yung patutuo ni kapatid na Marites. Nalabangga sila pero praise Father, yeah. Na total loss yung sakyan ni Romelin pero sila po ay maayos. Now, hindi po mababayaran yun ng kahit anumang salapi. Pero kung minsan ang nagiging dahilan ng ating complacency, yung bang tayo ay wala nang kailangan kay Amang Yahweh. Kapatid ko, maghunos dili ka. Dahil walang may hawak ng ating buhay maliban doon sa nagbigay sa atin. Tandaan po natin talaga, anuman po yung antas ng ating buhay, kung tayo naman po ay nakaabot na ng kayamanan o nakaabot na ng pinag-aralan, ang tanging maaalala natin palagi, ang may kontrol ng ating buhay ay yung nagbigay sa atin. Kaya sabi ng Rabbi dito, ako'y may tampo sa iyo, ako ay may laban sa iyo, na iniwan mo yung unang pag-ibig. Now, sabi pa dito sa Isaiah 32, puntahan natin ang Isaiah 32. Noong panahon ng mga Israelita, nakita ng propeta Isaiah yung tinatawag na kampante sa pananampalataya. Alam niyo, nung panahon ng mga Israelita, sa panahon ni Isaiah, may sinasabi si Amang Yahweh sa kanila, na baguhin ninyo ang inyong mga buhay, pananalita at gawa. Bakit? Dahil ako'y magpaparating sa inyo ng sumpa. Pero may narinig ba ang mga pinagsabihan ni Amang Yahweh sa panahon ni Isaiah? Tingnan natin. Isaiah chapter 32. Kung ano ang ginawa ng mga pinangaralan ni Amang Yahweh na magbagong buhay at ayusin ang kanilang mga kaisipan. Isaiah 32. Simulan ko sa verse 9. Sabi niya dito, kayo'y magsibangon, kayong mga babaeng tiwasay. Now, pinagsabihin niya babaeng tiwasay. Now, alam po ninyo kung bakit babaeng tiwasay, dahil sinasabi natin na mga babae siyang iwan ng tahanan. Sila po yung ilaw ng tahanan. Ano po? Karamihan mas malakas yung sinasabi nating impluwensya ng nanay doon sa mga anak. At kung anong nakikita, karamihan ng mga anak doon sa pananampalataya ng kanilang ina, doon namamana. Kaya ang pinagsasabihan dito, yung mga babae, sabi niya, kayo'y magsibangon, kayong mga babaeng tiwasay. Pag sinabing babaeng tiwasay, babaeng kumpiyansa. Ano po? Pag sinabing babaeng tiwasay, wala siyang pangangailangan. Komportable siya sa kanyang buhay. Yun ang kumpiyansa. At dinggin ninyo ang tinig ko, ninyong mga walang bahalang anak na babae, walang bahala, meaning walang inaalala. Pag sinabing walang inaalala, walang pakialam sa pananampalataya. Kontento na siya. Pakinggan ninyo ang aking pananalita. Bakit? Sapagkat sa mga araw na sa dako paroon ng isang taon ay mangalababagabag kayo, kayong mga walang bahalang babae, sapagkat ang ani ng ubas ay magkukulang, ang pag-aani ay hindi darating. Kayo ay kumpiyansa, sabi ni Amang Yahweh. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, darating ang panahon, sabi niya, ng mga inaani niyong ubas ay magkukulang. At ang pag-aani ay hindi darating. No po, meaning ibinabadya dito ng Ama na dahil sa kanilang kampanting pananampalataya at pagtitiwala kay Amang Yahweh, pag sinabing kampante, hindi na kailangan si Amang Yahweh. Yun ang pagiging kampante. Ano po?
Kayo'y magsisipanginig, kayong mga babaeng tiwasay, kayo'y mababagabag, kayong mga walang bahala. Kayo'y magsisipaghubo at kayo'y magsisipaghubad, magbibigkis kayo ng kayong magaspang, meaning ng telang magaspang sa inyong mga balakang. Sa lupain ng aking bayan ay tutubo ang mga tinig at mga dawag. Oo, sa lahat na bahay ay kagalakan sa masayang bayan. Bakit? Dahil sa mga babaeng tiwasay at walang bahala. Kumpiyansa. Now, ito yung panahon sa atin. Now, alam po ninyo, marami sa atin ang magsasabi, o baka lahat tayo magsasabi, Pastor, hindi naman kami, kaya lang, alam pa yung puntong na feeling natin na kayo ay nauunawaan ng Ama. Tama po yun. Dahil ang ating Amang Yahweh ay maunawain. Pero narinig niyo po ba ang kwento doon sa aklat ni Daniel? Yung aklat po ni Daniel, sa chapter 5, maalala niyo ang kwento ng aklat ni Daniel kung kailan may lumabas na kamay at sumulat? Opo, yun po yung aklat ni Daniel. Dito sa aklat ni Daniel chapter 5, ito ay kwento ni Belshazzar. Now, si Belshazzar ay apo ni Nebuchadnezzar. Ano po? Siya ang nagmana sa kanyang kaharian. At dito, ayon dito sa kwento ni Daniel, habang nagkakasayahan ang kaharian ni Belshazzar, kumpiyansa si Belshazzar na siya ay matatag na kaharian at walang makagagapi sa kanya. Bakit? Nakita ng kanyang mga mata ng kanyang lolong si Nebuchadnezzar ay naging hari sa buong lupa. Sumunod yung kanyang ama. And then siya. Pero, ito nga ba yung totoong pangyayari? Na sa pagiging kumpiyansa ni Belshazzar, sinasabi niyang matatag ang kanyang kaharian? Ito pong sabi niya dito sa chapter 5. Daniel chapter 5 verse 18. Tignan natin kung paano yung pagiging kumpiyansa natin ay magiging dahilan ng kamatayan ng ating pananampalataya. Verse 18. Nang lumabas ang sulat sa kamay, dito nanginig si Belshazzar. At ipinatawag ni Belshazzar ang lahat ng kanyang mga mahiko, mga matatalinong tao para i-interpret yung nakasulat sa dingding. Sa dingding, should I say. Pero wala pong makapag-interpret. At dito nag-intervene yung kanyang lola. No po? Yung kanyang lola na nakaalam, nung panahon na si Haring Nebuchadnezzar ay may mga panaginip. At alam natin ang kwento ng mga panaginip ni Nebuchadnezzar ay ipinaunawa ni Propeta Daniel. At dahil dito, ayon sa kwento, pinakwento ko na sa inyo para hindi na natin basahin buo, ipinatawag na ni Belshazzar si Daniel. At ito ang sabi ni Daniel kay Belshazzar, noong ipinatawag siya para i-interpret yung nakasulat sa dingding. Verse 18. Ikaw na hari, ang kataas-taasang Elohim ang nagbigay kay Nebuchadnezzar na iyong ama ng kaharian at kadakilaan at kaluwalhatian at kamahalan. No, anong sinasabi ni Propeta Daniel? Haring Belshazzar, sabi niya, ang iyong ama, meaning ang kanyang lolo, na si Nebuchadnezzar, naging hari, pero ang kanyang pagkahari ay ibinigay ng kataas-taasang Elohim. Yun ang sinabi ni Daniel. At dahil sa kadakilaan ay binigay sa kanya, nanginig at natakot sa harap niya ang lahat ng mga bayan, bansa, wika, at ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay, at ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay, at ang kanyang ibiging itaas ay kanyang itinataas, at ang kanyang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Meaning, noong panahon ng iyong ama, nagagawa niya lahat ang kanyang gustong maibigan. Siya ang naghuhusga kung sinong mabubuhay at kung sinong mamamatay. Siya ang nagsasabi kung sinong itataas at kung sinong ibababa. Ganon ang kapangyarihan ng iyong ama, sabi niya. Ngunit, sabi niya, verse 20, nang ang kanyang puso ay magpakataas at ang kanyang espiritu ay magmatigas na siya'y gumawang may kapalaluan,
siya'y ibinaba sa kanyang luklukang pagkahari at inalis nila ang kanyang kaluwalhatian. Now, ayon sa kwento, sa pagmamataas ni Nebuchadnezzar, ibinaba siya ni Amang Yahweh at siya'y binigyan ng 7 taon na makikain sa mga hayop sa parang. Hanggang sa ending ng 7 taon, na numbalik ang kaisipan ni Nebuchadnezzar at pinuri si Amang Yahweh. Ito yung sinasabi ni Daniel. Ha? Pero sabi niya dito, verse 22, at ikaw na kanyang anak, o Haring Belsasar, hindi mo pinagpakumbabang yung puso, bagamat iyong nalalaman ang lahat na ito. Alam mo ang mga ito, sabi niya, pero hindi mo pinakumbaba ang iyong puso. Meaning nagmataas ka pa rin. Yun ang sabi ni Daniel. Now, alam po ninyo, wala tayong excuse. Dahil kung aral sa aral ang pag-uusapan, hindi po nagkulang ang rabay sa pagpapaalala sa atin na panatilihin nating maningas ang apoy ng ating pananampalataya. Yun pong aral ng rabay. Every Sabbath, ganun palagi yung tema ng aral. Paningasin ang apoy ng ating pananampalataya. Yung tayo ay huwag makumpiyansa. Ano po? Kaya ang sabi dito, sabi niya, ito ang ibig sabihin ng kasulatan na isinulat sa iyo ng Ama sa pamamagitan ng putol ng kamay sa dingding. Tikel, sabi niya, tikel uparsin. Yun ang sa kasulatan doon sa dingding. Sabi niya dito, many, many tikel uparsin. Verse 26, sabi niya, many, sabi niya, binilang ng Elohim ang iyong kaharian at niwakasan. Tikel. Now, ito yung ating bibigyan diin. Tikel, sabi ni Daniel. Ikaw ay tinimbang, pero anong nangyari? Ngunit ikaw ay kulang. Alam po ba ninyo na ang kahalimpulad natin sa pagiging kumpiyansa natin sa pananampalataya, darating ang araw na tayo ay titimbangin. Sasabihin nyo, hindi naman tayo nagiging magnanakaw, yes. Hindi tayo nagiging mamamatay tao, yes. Hindi tayo nanghuhusga ng ating kapwa ng kasinungalingan, yes. Mayroon tayong bigat. Gumagawa tayo sa kautusan. Pero may mga pagkakataon na halos kailangan nating pilitin ang ating mga sarili para lang pumunta sa mga sambahan. May mga pagkakataon na halos ayaw nating pumunta sa mga sambahan for whatever reason. May mga pagkakataon ng pista ng Ama ay sinasantagin natin at mas inaalala natin ang trabaho natin sa sanlibutan. Nakalimutan na yan natin yung aral na sinasabi ni Santiago chapter 2 verse 10. Ano bang sabi ni Santiago chapter 2 verse 10? Puntahan natin yung sinasabi ni Santiago chapter 2 verse 10. Sabi niya dito sa Santiago chapter 2 verse 10, Santiago chapter 2 verse 10. Ito ang sabi ni Santiago. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may matitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Tama po kayo. Hindi tayo pumapatay ng tao. Tama kayo. Wala tayong ninanakawan. Tama kayo. Wala po tayong pinagbibintangan ng kasinungalingan. Pero nakakalimutan natin. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamadaling nalilimutan natin? Yung araw ng pagsamba. Yung araw ng kanyang mga pista. Dahil kung maalala nyo sana yung aral na ibinigay nung nakaraan, ang aral tungkol sa mga Sabat, sa pangingilin, sa tamang pangingilin sa kanyang Sabat, dito po ninyo mapapatunayan na karamihan dito inalalabag natin. At kung nalalabag natin ang isa, sabi dito, nalalabag natin ang lahat. Bakit? Dahil ang nagsabi, huwag kang pumatay, ay siya rin ang nagsabi, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sino po bang nagsabi na huwag kang pumatay? Sino po bang nagsabi na huwag kang magnakaw? Hindi po ba si Amang Yahweh? Yes. Hindi ba si Amang Yahweh na nagsabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat at iyong pangilin? Hindi ba siya rin doon?
Kaya yun ang sinasabi ni Santiago. Ano po? Na maganap man natin ang buong kautusan ng Ama, pero kung ating masasalangsang, salungasing is Ilocano, masasalangsang dahil sa ating pagiging kumpiyansa. Bakit? Maaaring may dahilan kung bakit ayaw mo nang pumunta sa kapilya. May dahilan kung bakit hindi mo na inaalintana ang mga pista. May dahilan kung bakit, nagtatrabaho ka na maski araw ng Sabado. May dahilan kung bakit araw ng Sabado, ikaw ay nagsha-shopping, ikaw ay may pinupuntahan. Hindi mo na inaalintana ang araw ng Sabat. Bakit? Sinasabi mo sa sarili mo, di bali, maiintindihan ako ni Amang Yahweh. Alam po ninyo, itong pagkakamali natin to ang maglulubog sa atin at papatay sa atin at the end of the day. Bakit? Dahil wala tayong excuse. Dahil ito ipinapangaral sa atin. Yung pagiging kumpiyansa natin. Ano po? Alam po ninyo, kung babalikan natin yung sinabi dito ni Daniel, Tikil, ikaw ay tinimbang, ngunit ikaw ay nasumpungang kulang. Now, maalala nyo yung sinasabi sa Revelation, chapter 3, verse 15 and 16? Sabi po niya doon, Revelation chapter 3, verse 15 and 16. Revelation 3, 15 and 16. Sabi niya rito, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ito tayo. Na hindi ko sinasabing kayo ito. Ang sinasabi ko, eto tayo, kasama ako. Dahil baka may pagkakataon na kasama ako sa mga sinasabi ko. Kaya sabi ko, verse 15, nalalaman kong yung mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Hindi po tayo malamig. Bakit? Hindi tayo mamamatay tao. Hindi tayo pumapatay ng tayo, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo yung mga nababalitaan natin na gumagawa ng krimen. Hindi tayo malamig. Yun po yung totoo, hindi tayo malamig. Pero alam niyo po kung ano nakakatakot? Hindi rin tayo mainit. Eh ano tayo? Tayo po ay minsan lamig, minsan init. Pero ano ang kahalintulad natin sa harapan ng Ama kapag tayo ay hindi malamig? Hindi naman tayo mainit. Bakit? Paano natin masasabing hindi tayo mainit? Kapag mainit ka, kapatid ko, walang Sabat na pumaltos na hindi ka pumunta. Walang pista na pumaltos na wala ka doon. Lahat ng mga gawain ng Ama, andudun ka. Lahat ng mga sinasalita ng Ama, andudun tayo. Naku, lagi nating ipinagpapanguna ang pangalan ni Amang Yahweh sa lahat ng ating mga gawa. Kung ating bibigyan ng pangunawa kung bibigyan natin ng pagpipili ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga trabaho kontra doon sa gawa ni Amang Yahweh, una nating pinipili, gawa ni Amang Yahweh. Pag tayo ay sinasabi ng ating mga boss na tayo magtatrabaho, sa takot mo na mawalan ka ng trabaho, pumupunta ka sa trabaho mo, that moment alone, masasabi natin na ikaw ay lamig. Hindi ka mainit. Bakit? Hindi mo ginawa ang kalooban ng Ama. Now, anong kahalintulad natin sa harapan ng Ama? Sabi nga dito, gusto ko sana na ikaw ay malamig. Mas gusto ko pa na ikaw ay malamig kaysa ikaw ay malahininga. Yun ang sinasabi dito sa Revelation. Dahil kapag ikaw ay malahininga, anong sabi sa Revelation chapter 3 verse 16? Isusuka kita sa aking bibig. Dahil hindi ka mainit, hindi ka naman malamig, ikaw ay malahininga. Yun po tayo. At yun ang nakakatakot. Na kung hindi natin babaguhin ang ating mga pag-uugali, mga kapatid ko, at the end of the day, sayang yung pagpapagal natin sa ating pananampalataya. Ano po? Now, tignan natin kung tayo na nga ay nasa rurok ng tinatawag nating pagiging kumpiyansa sa pananampalataya. Mayroon pong 5 katangian na ibibigay ng rabay sa atin para malaman natin kung tayo na nga ay nasa kampanting pananampalataya.
Unang katangian. Self-satisfaction. Yung bang wala na tayong kailangan. Sa aral ng pastor, hindi na natin iniisip. Hindi na natin pinapakinggan. Bakit? Alam na natin yung sasabihin ng pastor. Sa mga kapatiran, hindi na rin natin sila kailangan. Ano po? Dahil meron lahat tayo. Hindi natin kailangan yung kanilang mga tulong. Bakit? Meron tayo. Ano po? Kumbaga kaya nating magpatuloy sa ating pananampalataya na walang ibang tulong. We work our own. Ano po? At nananampalataya tayo na tayo ay tama. Yun ang self-satisfaction. Hindi natin kailangan yung ibang aral. At hindi natin kailangan ng mga aral. Bakit? Inaaralan natin ang ating sarili. Tayo yung sinasabi natin, ang pastor natin ay ang ating sarili. Yun ang self-satisfaction. Ano po? Kaya nga bihira ka nang pumunta sa sambahan. Yun ang nakakatakot. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Revelation chapter 3 verse 17. Proverbs chapter 3 verse 17. Proverbs chapter 3 verse 17. Ito po ang sabi. Proverbs 3:17. Proverbs 3:17. Ang kanyang mga daan. Proverbs ba ito? Or Revelation? Parang Revelation. Revelation, mga kapatid. Magkadugtong kasi yung P sa ka-R. Yung pala, R-E-B naman pala yun. Revelation 3:17. Itong Revelation 3:17. Revelation 3:17. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Ito yung feeling natin. Feeling natin, hindi na natin kailangan si Amang Yahweh. Maayos yung buhay natin. May pera tayo sa bangko. Hindi tayo naghihikahos. Feeling natin yung mga anak natin ay okay. Sa ating pananampalataya, sabi natin, we are okay. Self-satisfaction. Hindi natin kailangan siya Amang Yahweh. Bakit? Feeling natin, tayo ang nagbibigay ng ating pagpapala sa ating sarili. Feeling natin ito'y gawa ng ating mga kamay. Feeling natin ito'y dala ng ating katalinuhan. Feeling natin ito ay dala ng ating marunong na pakikipagkapwa sa ating mga boss, sa ating mga kasama sa trabaho. Feeling natin ito ay gawa ng ating sarili. Kaya feeling mo, sinasabi mo, ikaw ay mayaman. Pag sinasabi mo, ikaw ay mayaman, meaning, hindi ka man mayaman sa lahat ng mga personal na bagay, pero pag sinasabi mo, ikaw ay mayaman, meaning, hindi ka nangangailangan. Spiritually, emotionally, and everything, wala kang kailangan. Now, ang binibigyan natin din dito, yung mga sinasabi natin spiritual na pangangailangan. Pero sa puntong ikaw ay self-satisfied na, hindi mo na kailangan yung pastor. Ikaw na yung sarili mong pastor. Ano po? Yun na nakakatakot. Kaya sabi niya dito sa Proverbio, ayan, Proverbio, ito sigurado kong Proverbio. Chapter 1, verse 32. Proverbs 1:32. Ito yung dagdag. Ano yung Proverbio? Kawikaan? Kawikaan. Proverbio chapter 1 verse 32. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Yung pagkawalang balisa, yung wala kang, sabi ko kasi, wala kang pangangailangan. Pagkawalang balisa, ang sisira sa kanila, ang papatay sa iyong pananampalataya. Dito po natin malalaman, mga kapatid ko, na ang pagiging kampante ay magiging simula ng kamatayan ng ating pananampalataya. Ano po? Parang, alam natin na pag-araw, ganito yung feeling natin, pag-araw ng Sabat, tinatamad tayong pumunta sa mga kapilya. Tinatamad tayo. Wala na yung feeling mo na yung urge mo na makinig.
Dati-dati nakikinig ka sa mga aral. Pero ngayon wala ka ng urge. Maaaring two things. Hindi ka na naniniwala doon sa nangangaral or kontento ka na alam mo kung ano gusto mong aral. Ano po? Doon ka na lang sa doon ka na lang sa iyong sofa. Ano po? Kontento ka na doon kapag araw ng Sabat. Tinatamad kang lumabas pag araw ng Sabat. Pero kapag pupunta ka na magsha-shopping, ayun. Ando doon yung excitement mo na lumabas pag pag gusto mo mag-shopping o may gusto kong bilhin. Pero kung nakalimutan niyo yung aral, ano po, nung nakaraan, revisiting the fourth commandment, kasama ito doon sa sinasabi nating hindi tamang pangingilin sa araw ng pagsamba. Ano po? Unang Korinto chapter 10 verse 12. Kaya talasasin natin mga kapatid, I pray na hindi tayo umabot sa ganito dahil sayang ang ating pagpapagal sa pananampalataya. Unang Korinto chapter 10 verse 12. Ito ang sabi ni Saulo. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo. Feeling natin tayo na'y satisfied. Feeling natin na tayo hindi na natin kailangan ng aral ng rabay. Bakit? Ayaw na natin makinig sa mga pastor. Kaya feeling natin tayo matatag na sa pananampalataya. Kumpiyansa na tayo. Kampante na tayo. Pero sabi ni Saulo, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Mag-ingat na baka mabuwal. Bakit? Hindi pa po natin inabot yung kasukdulan ng ating pananampalataya. Hindi pa po natin inabot ang kasukdulan ng ating pananampalataya. Bakit? Ando doon pa rin yung ating sinasabing kalamigan sa paggawa sa kalooban ng Ama. Dahil kapag inabot na natin ang sukdulan ng ating pananampalataya, mga kapatid ko, ako magsasabi sa inyo, hindi na kayo magdadalawang isip kung alin ang uunahin ninyo. Asawa, anak, trabaho, o si Amang Yahweh. Hindi na kayo magdadalawang isip. Uunahin nyo si Amang Yahweh. Hindi kayo takot na mawalan ng trabaho, uunahin nyo si Amang Yahweh. Hindi kayo takot na mag-away kayo mag-asawa, uunahin nyo si Amang Yahweh. Hindi kayo takot na iwanan kayo ng mga anak, uunahin nyo si Amang Yahweh. Pero kung hindi pa natin inabot yun, then, hindi pa po tayo umabot sa rurok ng ating pananampalataya na isinasa. Una palagi natin si Amang Yahweh. Yung punto na pwede na tayong mamatay dahil sa pananampalataya, then masasabi natin na sa rurok na tayo ng pananampalataya. But after then, wala pa po sa atin ang umabot. Kaya yung self-satisfaction, sa puso lang natin yun. Sinasabi lang natin sa ating sarili. Ano po? Dahil iniwan na natin yung unang pag-ibig ng ating Ama. Ano po? We pray na wag naman sana. Ano po? We pray na wag naman sana. Pangalawang katangian. Yung sinasabing walang pakialam. Yung bang hindi ka na concern. Ano man yung nakikita mo, yung bang parang bahala na sila sa buhay nila. Para bang ganun? Yung bang hindi ka nagugulumihanan, hindi ka nag-aalala kung may mga nakita ka sa mga kapatiran na something na kailangang itama, yung bang wala ka nang pakialam. Ano po? Huwag naman sana. Ano po? Dahil, alam nyo, nasusulat sa atin na Galatia chapter 6 verse 1, sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 1, chapter 6 verse 2 kako sana, Galatia chapter 6 verse 2, sabi niya, magdalahan kayo ng mga pasalin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ng Mesyas. Ito'y kautusan sa atin na tayo ay maging concern sa mga kapatiran. Kung ano yung kanilang mga pangangailangan. Kung meron tayo, magbigay tayo, bakit hindi? Pero kung wala na tayo nakikita, abay mga kapatid ko, kumpiyansa na tayo na kumbaga hindi natin kailangan yung mga kapatiran natin dahil ba, kahit anumang araw o anumang panahon, hindi tayo mangangailangan ng tulong.
Sabi nga dito sa Zephaniah chapter 1 verse 12. Zephaniah. Ngayon nyo lang siguro narinig ang pangalan ng Zephaniah, ano? Zephaniah chapter 1 verse 12. Ayan. At mangyayari sa panahong yaon na ang Jerusalem ay sisiya sa atin kung may mga ilawan. At aking parurusahan ang mga tao na nagsisuupo sa kanilang mga latag. Yung mga kumpiyansa, anong sabi naman niya? Parurusahan ko sila. Meaning sila yung mga taong walang pakialam sa iba. Maski sila nakakita ng pagkakamali na kailangang itama, nakakita sila ng pagsalangsang na kailangang sawatahin, nakakita sila ng kapatiran na nangangailangan, walang puso. Wala silang pakialam sa iba. Kaya sila nakaupo sa kanilang mga latak, meaning kumpiyansa sa kanilang sarili. Na sila hindi maano, bakit? At wala silang pakialam sa iba. At nagsasabi sa kanilang mga sarili, si Amang Yahweh ay hindi gagawa ng mabuti, hindi gagawa man siya ng masama. Walang gagawin si Amang Yahweh sa atin, sasabihin niya. Bakit? Kumpiyansa nga siya. Huwag naman sana. Ha? Ganito rin ba yung ating pakiramdam pag tayo nasa loob ng ating mga bahay, kaya ayaw nating lumabas at hindi na tayo pumupunta sa ating mga kapatiran? I pray wala pong ganun. Ano po? Ha? I pray na wala pong ganun. Jeremiah chapter 48. Ito pa ang dagdag ni Jeremiah. Jeremiah chapter 48. Huwag naman sana, ano po, na wala kayong excuse dahil ito pinapangaral sa atin. Huwag nating hayaan ang pagiging kumpiyansa natin ang siyang pumatay ng ating pananampalataya. Sayang yung pagpapagal na sinimulan natin. Jeremiah chapter 48 verse 11. Ang Moab nagtiwasay mula sa kanyang kabataan at siya nagpahinga sa kanyang mga latak at hindi napagsalin-salin sa sisidlan at sisidlan o pumasok siya sa pagkabihag, ang kanyang lasa ay mananatili sa kanya at ang kanyang bango ay hindi nababago. Now, ito yung feeling ng kumpiyansa, ano? Tiwala sa sarili at walang pakialam sa iba. Kaya narito, sabi ni Amang Yahweh sa verse 12, ang aking kaarawan ay dumarating, sabi ni Amang Yahweh, na ano? Na aking susuguin sa kanila ang mga mangbubuhos at siya ibubuhos nila at kanilang tutuyuin ang kanyang mga sisidlan at babasagin ang kanilang mga sisidlang lupa. Meaning, igigiba sila ni Amang Yahweh. Bakit? Dahil sa kanilang pagiging kumpiyansa. Ibig sabihin, ang nagiging kaaway ng mga taong kumpiyansa ay si Amang Yahweh mismo dahil silang nagsasabi sa kanilang mga sarili, walang gagawing masama si Amang Yahweh, wala rin namang gagawing mabuti. Anong kanilang mga yung kanilang ginagawang depende o yung kanilang pinagsasandalan? Itong gawa ng kanilang mga kamay. Salita ng kanilang mga bibig. Yung kanilang sinasabing impluwensya. Yung kanilang sinasabing karunungan. Yung kanilang mga sinasabing mga trabaho. Yung kanilang mga sinasabing mga pamilya na kanilang pinagsasalitan. Yun ang pagiging kumpiyansa mo po. Bay mga kapatid ko, sa ating pananampalataya, isa lamang po yung pwede nating pagtiwalaan at pwedeng sandalan sa buhay na ito, si Amang Yahweh. Lahat ay magigiba, lahat ay magbabago, si Amang Yahweh hindi. Ano po? Wag naman po sana ano. Pangatlo, lack of motivation. Yung bang wala nang nagmo-motivate sa iyo. Yung bang wala ka nang nakikitang dahilan para pumunta ka sa kapilya, wala ka nang nakikitang dahilan para makihalubilo sa mga gawain ng Ama. Kumbaga sabi nga kanina doon sa Revelation wala na yung kiliti mo sa paggawa sa kalooban ng Ama. Pag sinabing walang kiliti wala ka ng motivasyon. Wala ka ng inspirasyon. Kumbaga diba parang two things. It's either nang hinawa ka na or sabi ko nga nawala ka na ng excitement, hindi na katulad ng dati. Alam nyo, nakakatuwa
Dati-rati nung nagsisimula pa lamang ang Bible study at ang women's ministry, ang daming mga nakikinig. Pero habang tumatagal, alam niyo, kumukunti ng kumukunti. Ganun po yung yung kahalintulad sa atin na nakalimutan na natin yung unang pag-ibig. Tayo na po ay natabunan ng mga gawain. Meron na tayong pinagkakabalahang iba. I pray na ito'y gawain pa rin ng Ama. I pray na ito'y salita pa rin ng Ama. Pero kung ang ipinalit yung gawain sa gawain ng Ama ay gawang sanlibutan, abay kapatid ko, kumpiyansa ka na nga. Meaning, alam po ba natin na we work on our own salvation? Tama po ba? Tama po yun. Pero ang punto, andun kayo yung takot natin na sa anumang sandali ay mawawala sa atin ang buhay na walang hanggan dahil sa ating pagiging kumpiyansa. Alam niyo po ang sabi dito sa unang Pedro chapter 4 verse 17. Unang Pedro chapter 4 verse 17. Sabi po niya dito sa unang Pedro. Unang Pedro chapter 4 verse 17. Sapagkat dumarating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom ay saan? Sa bahay ng Ama. Saan po unang darating ang paghuhukom? Sabi ni Pedro, sa bahay ng Ama. At saan po tayo kabilang? Sa bahay ng Ama, tama. Sinasabi natin na tayo ay kabilang sa bahay ng Ama. Yes, that is true. Totoo po yun. Pero kung tayo ay kabilang sa bahay ng Ama, hindi ba dapat marapat na gawin natin ang nararapat bilang miyembro sa bahay ng Ama? Kung sinasabi po natin na lahat ng pagpapala natin galing kay Amang Yahweh, pero kung totoong galing kay Amang Yahweh ang ating pagpapala, kung totoong galing kay Amang Yahweh ang ating buhay, bakit tayo, ay nagbabagtulot kapag panahon ng kanyang gawain? Kapag panahon ng kanyang pagsamba? Alam po ninyo, kung hindi nyo narinig yung sinasabing revisiting the fourth commandment, Biyernes pa lamang dapat ng hapon, nasa bahay na po tayo. Kung kaya nating umuwi before sundown, bakit hindi? Wala na tayo sa labas na bumibili ng kung ano-ano pang mga gamit. Before sundown ng Friday, wala na ring TV. Kaya ba natin yun? And buong maghapon ng Sabado, wala tayong gagawin kundi mag-aral sa salita ng Ama. Tayo mga nasa loob ng kapilya, tayo nakikipagkwentuhan sa ating mga kapatiran para maunawaan natin ang kwento ng pagkakapatiran. Pero kung tayo po ay nasa comfort ng ating mga tahanan, at wala ka ng excitement pa na pumunta doon sa sambahan, bakit? Hindi ka na na-excite na makita mga kapatid mo eh. Bakit? Pare-pareho lang sasabihin mo. Hindi ka na na-excite na makita mga kapatid mo. Ay, kapatid ko. Kumpiyansa ka na nga. Ano po? Unang huhusgahan ang bahay ng Ama. Tayo po yun. Tama po na nasusulat na we are going to work on our own salvation with fear and trembling. Pero nakalimutan natin yung fear and trembling, Alam niyo, ang lagi nating sinasabi, mauunawaan sana ako ni Amang Yahweh. We pray. Lahat po tayo ay dapat magdasal na sana nga maunawaan tayo ni Amang Yahweh. Pero ayon po sa aral ng aking rabay, hindi po ganun yung kwento. Dahil ipinapaunawa niya sa atin now na tayo buhay pa, na ganito yung ating mga dapat gawin para sa araw ng paghuhukom, wala tayong excuse. Yun pong dahilan kung bakit may aral. Para tayo ay hindi maging ignorant sa kanyang mga salita. Dahil nasusulat sa aklat ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, I wink at your ignorance.
Kailan po niya sinabi? Sinabi po niyang twice? Thrice? Hindi po. I wink at your ignorance, sabi niya, once. There is no second chance. There is no third chance. Bakit? We know better. Bakit? Alam natin na nasusulat. Ang nakakaalam ng mabuti at hindi gumawa. Anong kapalit? Ito'y kasalanan sa kanya. At ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Alam natin na ipangingili ng araw ng pagsamba. Alam natin na ipangingili ng kanyang mga pista. Alam natin na kailangan nating tumulong sa mga nangangailangan kung meron tayo. Alam natin na kailangan silang ipagdasal. Alam natin na kailangan tayong makialam kung kailangan nating makialam sa mga nangangailangan. Pero kung ito'y wala na sa atin, wala nang bearing sa atin, wala na tayong pakialam at wala nang motivation sa atin ang ating mga kapatiran, mga kapatid ko, tayo nagkukulang. Darating ang pag-uhukom, tayo ay mangyayari doon sa sulat sa dingding. Tinimbang tayo, pero ano? Tayo ay kulang. Ano po? Tinimbang tayo, pero tayo ay kulang. Yun ang nakakatakot. Na malaman natin. Kunti na lang sana yung bigat natin para tayo makapasok sa kaharian ng Ama. Pero tayo kulang. Ano po? Lack of motivation. Ito na ba yung nararamdaman natin? Sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 9. Ito ang sabi sa Galatia chapter 6 verse 9. Huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Sa inyong pagtulong, kung may tutulong kayo, huwag kayong tumigil. Sa inyong pangangaral, kung may pangangaral kayo, huwag kayong tumigil. Pag may kinakasabahan kayo, huwag kayong tumigil. Ipamulat ninyo sa inyong mga anak kung paano ang tamang pagsamba at ang tamang paglilingkod kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil ang mga anak natin ang susunod na mananampalataya para sa atin. Pero kung tayo mismo ay nagkukulang sa pagsamba kay Amang Yahweh, kung tayo mismo ay nagkukulang sa paglilingkod, anong mamanahin ng ating mga anak? Sasabihin ba natin sa ating mga anak, anak ko, dapat, Biyernes pa lang ng hapon nakahanda ka na. Para pag araw ng Sabado, anak, dapat nasa kapilya ka. Ito'y ipamulat mo sa iyong mga anak. Pero tayo ay hindi makagawa. Ano po? Yung pangingilin natin pag araw ng pagsamba, wala sa atin. Araw nga ng pagsamba, tayo ay nasa trabaho. Araw ng pagsamba, tayo nasa shopping. Araw ng pagsamba, kung anong ginagawa natin. Bay mga kapatid ko, sinong magmamana ng inyong pananampalataya? Sa tingin ninyo, magiging matatag kaya ang pananampalataya ng inyong mga anak kung ganito ang nakikita nila sa atin bilang kanilang mga magulang? Father, ya forbid, wag naman sana. Father, ya forbid, wag naman sana. Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Ay, Father, ya forbid, wag naman sana. Sabi niya dito, huwag kayong matakot, sabi niya, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kayong manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Elohim. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ito ang pangako ni Amang Yahweh sa atin na kanyang lingkod. Bakit ngayon tayo ay walang motivation? Bakit wala na tayong nararamdamang excitement sa pananampalataya? Samantalang alam natin na si Amang Yahweh ang gumigising sa atin tuwing umaga. Nakalimutan na ba natin na ito'y pagpapala at awa ni Amang Yahweh sa paggising niya sa atin sa ating umaga, sa atin tuwing umaga? O sinasabi natin sa ating sarili na ito'y kailangan gawin ni Amang Yahweh? Ano po? Obligasyon ba ni Amang Yahweh na tayo gisingin? Hindi po. It's a gift. Ito po ay biyaya kung tayo ginising po niya sa umaga. Yun po ang tatandaan po natin. At doon dapat yung takot natin na unahin natin ang paggawa at huwag tayong maging kumpiyansa. Yun po sana dapat ang mamutawi sa ating mga labi.
na ang pagiging kumpiyansa ay siyang simula ng kamatayan ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid ko, ano po? Kung tayo ay wala nang nararamdamang motibasyon, wala nang nararamdamang excitement, abay mga kapatid ko, sayang. Kaya ito ang sabi niya dito sa Jeremiah chapter 3 verse 3. Kung tayo ay kumpiyansa, eto. Minsan mainit, minsan malamig. Chapter 3 verse 3 ng Jeremiah. Kaya't ang ambon ay napigil at hindi nagkaroon ng huling ulan. Gayunman may noo ka ng isang patutot, ikaw ay tumatakwil na mapahiya. Hindi ka ba dadaing mula sa panahon ito sa akin, ama ko? Ikaw ang patnubay ng aking kabataan. Now, alam niyo yung sinasabi dito sa Jeremiah? Dahil sa iyong pagiging kampante, dahil sa sinasabi mong hindi gagawa si Amang Yahweh ng mabuti, hindi gagawa si Amang Yahweh ng masama, wala ka nang nararamdamang excitement sa salita ni Amang Yahweh, para bang dumaan na lang sa tainga mo. Dumaan na lang sa harapan mo. Wala kang nakita. Wala kang naunawaan. Ang sabi niya rito, kaya ang ambon ay napigil at hindi nagkaroon ng huling ulan. Now, ang kahalintulad mo daw, ikaw ay naulanan ng unang ulan. Kaya ikaw ay may trabaho, pinagpala ka ng Ama na magkaroon ng hanap buhay. Pero dahil hindi ka nagpatuloy sa iyong gawa, tumigil ang ambon, tumigil ang huling ulan. Ibig sabihin, yung sustenance ng iyong buhay ay hindi magpapatuloy. Yung sustenance ay hindi magpapatuloy. Sumasahod ka pero palaging kulang. Wala ka naiipon. Sumasahod ka pero ito'y inilalagay mo sa bulsa na may butas. Ano po? Laging may sakit sa inyong pamilya. Kaya doon napupunta yung pinagpapaguran. Bakit? Dahil kumbaga iniwan mo na yung dati mong pag-ibig eh. Wala ka ng excitement kay Amang Yahweh. Wala ka ng, kumbaga, kontento ka na hindi mo kailangan si Amang Yahweh. Alam niyo mga kapatid ko, lagi kong ipinapatutuo sa inyo, yung buhay namin dito sa Amerika. Ano po? Hindi ko ito pinagyayabang dahil ito yung naabot namin. No, ito'y isinasabi ko sa inyo para maunawaan niyo ang kwento ng pagpapala ng Ama nang itinuro niya sa akin kung paano humiling at gumanap sa kanyang kalooban. Sumasahod lang kami mag-asawa ng 9 months a year. Wala kaming sahod ng 3 months. Ano po? 9 months lang yung aming sahod. Kaya, hindi namin mapag-aaral ang aming mga anak. Pero nakita po din yung pagpapala sa aming mga anak. Pinag-aral po sila ni Amang Yahweh. At kung susumahin ko yung ginawang pagpapaaral ni Amang Yahweh sa aming mga anak, aabot po siya ng $1 million. Yung 3 anak namin na nag-aral ng libre. Aabot po siya ng $1 million. Now, paano namin mapag-aaral yung mga anak namin samantalang 9 months lang yung sahod namin, 9 months lang yung sahod namin mag-asawa. Ang sahod namin mag-asawa halos gusto lang sa aming mga bills at mga tulong sa mga kapatiran na nangangailangan sa Pilipinas. Pero maniwala tayo, hindi. Itong bahay namin na utang for 30 years, nabayaran na rin namin for just 15 years. So makikita, ito'y sinasabi ko sa inyo na kung tayo ay matututo, sinasabi ko sa inyo dahil itinuro sa akin ng Ama kung paano mangilin sa araw ng pagsamba. Itinuro sa akin ng Ama kung paano magsilbi sa abot ng ating makakaya. Alam po ninyo, ang hinihiling lang ni Amang Yahweh sa atin, makita niya sa atin na gagawin natin sa abot ng ating makakaya. Yun lang po yung kanyang hinihingi. Sa abot ng ating makakaya. And the rest, magtiwala tayo sa Ama. Yung patutuo ng aming dalaga. Alam po ninyo na itong nakaraang pista. Ito'y nataon sa kanyang exam. Midterm exam. Pero alam niyo po ba, kami po ay sumusundo sa kanya
sa Tulane University, 1.5 hour. Papunta, 1.5 hour pabalik. Susunduin namin siya ng umaga, ibabalik namin ng hapon. Hindi po siya nakapagre-review at kung magre-review siya, gabi na siya kung makapag-review at kung minsan inaantok. Pero pinagpilitan po niya na maka-attend ng pista. Ako naman, pinagpilitan ko rin na mag-drive ng isa't kalahating oras papunta, isa't kalahating oras pabalik. Alam niyo po, natuwa yung isa naming kapatiran sa sa assembly. Sa tuwa po niya na sinusundo namin yung aming anak, gaano man siya kalayo at gaano man siya kamahal ng gasolina, nagbigay po siya ng pambayad ng gasolina. Sabi ko, wag na kapatid, sabi, no, kunin mo, pambayad mo ng gasolina. At yung mga exam po ng aming anak, yung result, abay, mas mataas pa po siya kaysa doon ng panahon na siya nagre-review. Ito'y patunay ng aming dalaga na kung inuna natin si Amang Yahweh sa ating buhay, the rest will be taken care of. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong matakot. Bakit? Magtiwala tayo sa kapangyarihan ni Amang Yahweh. Yun ang aking inihiling ko sa inyo mga kapatid ko. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ni Amang Yahweh. Gawin natin yung makakaya natin gawin para manatili ang ilaw ng ating pananampalataya. Huwag tayong maging kumpiyansa. Ano po? Huwag tayong maging kumpiyansa. Kung natatakot kayo na iwanan ninyo mga bahay dahil baka may magnakaw or itong bahay po namin, iniwan po namin sa loob ng 6 na araw. Ang naiwan lang po yung aming pusa, pero bago ako umalis, ipinanalangin ko po itong bahay namin, nabantayan ni Amang Yahweh, at yung pusa namin, sinabi ko, Amang Yahweh, pati yung pusa namin, huwag mong hayaan na umalis. Iniwan naman yung pusa, pagkain sa labas, dinatnan namin, pusa pa rin. Mga kapatid ko, ito'y patutuo namin sa inyo para tayo ay may matutunan. Kaya nga tayo may pista para marinig ninyo ang mga patutuo ng ating mga kapatiran. Baka sakali, may matutunan tayo. Yun ang dahilan kung bakit may pagsamba. Para marinig ninyo ang patutuo ng mga kapatiran. Para makita ninyo ang pagpapala ng mga kapatiran. At mag-ibayo ang ating pananampalataya. Ano po? Pang-apat na dahilan ng pagiging kumpiyansa, ayaw nating baguhin ang ating mga gawa. Bagamat ito ay mali, ayaw nating baguhin. Alam nyo, nung sabi ko nga sa inyong kami ay nasa Pilipinas, ang alam kong araw ng pagsamba ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lang ng tanghali. Yun lang araw ko pagsamba. Pag kami nakarating na sa Ordaneta at ako'y nangaral na, natapos yung aral, kumain kami ng tanghalian, babalik na kami sa aming pinanggalingan lugar, pero bago kami bumalik, dumadaan kami sa mall, dumadaan kami sa palengke, kung anong pinagbibili namin. Pagdating namin dito sa Amerika, ganun din ang ginagawa namin. Maaga kaming umaalis kapag araw ng Sabado. At alam niyo kung saan kami pupunta? Sa lahat ng mga madadaanan naming nagbebenta ng garage sale, dinadaanan namin. Pero nang ipakita ng Ama kung paano ang tamang pagsamba, natuto ako at itinuro ko rin sa aking mga anak. At nakita ko ang pagpapala ng Ama. Kung pipilitin nating utusan ng ating sarili, inspire ang ating mga sarili na gawin ang kalooban ng Ama. Pilitin natin ang ating sarili. Sabihin natin sa ating mga sarili na ito yung kailangan nating gawin para matuwa ang Ama sa atin. Yun ang sabihin natin sa ating sarili. Ano po? Parang kayo ay nagtatrabaho sa isang boss, sa inyong mga kumpanya. Kapag nakikita kayo ng CEO, hindi ba lang yung pinagbubutihan ng inyong mga trabaho? That is true. Ayaw nyo ang maliit eh. Ano po? Ayaw niyong maliit. Andyan si Kabagis Romano, kapag kami ay nalit ng 1 minute sa school, that is equivalent to 15 minutes. Pag nalit kami ng 16 minutes, that's equivalent to 30 minutes. Kaya ayaw naming maliit. Yan nangihinayang kami doon sa ibabawas sa amin. The same thing din sana sa paggawa sa kalooban ng Ama. Pag dumarating ang pista, pag dumarating ang araw ng pagsama, pag sinabi ng pastor sana, alas 9 ng gabi, ay alas 9 ng umaga ang simula, huwag kayong dumating ng alas 10.
At kapag dumating kayo, dapat nakangiti kayo na para bang natutuwa kayo na makita ang mga kapatiran sa loob ng ating mga kapilya. Ano po? May nakita na tayong mali sa ating sarili, pero ang problema, ayaw nating baguhin. Narinig natin sa pastor, bawal bumili at magbenta kapag araw ng Sabat. Pero patuloy pa rin natin ginagawa. Ayaw mong pumunta sa sambahan dahil wala magluluto ng ulam. Wala ka palang ulam. May nakita ka nagbebenta. Isda! Karne! Pinara mo yung pabili ng isda, pabili ng karne. Araw ng Sabat. Ito ba yung ipapamana mo sa iyong mga anak para tamang pangilin sa araw ng pagsamba? Abay, kapatid ko. Sayang. Kung ito yung makikitang ipapamana mo sa iyong mga anak dahil ito yung mali na tamang pagsamba. Ano po? Sabi dito sa Efeso chapter 4 verse 24. Tayo na ba ay ayaw matuto at ayaw nating baguhin ang ating maling gawa? Huwag naman sana. Ano po? Alam nyo, ang pista uli ng tabernakulo ay September 26. Sabado hanggang Sabado. Sinasabi ko na sa inyo, Sabado hanggang Sabado ang tabernakulo. So, kung kaya ninyo mag-absent ng buong linggo, gawin ninyo. For the first time in your life, gawin nyo ng buo. At alam ko, ipapakita sa inyo ni Amang Yahweh ang kanyang pagpapala. Subukan natin si Amang Yahweh. Sinasabi ko niya, subukan natin si Amang Yahweh. Di ba yan ang nakasulat sa Malakias? Subukan ninyo ako ngayon, sabi ni Amang Yahweh. Subukan ninyo mga kapatid ko. Ngayon pa lang paghandaan ninyo. September 26 to October the 3rd. Saturday to Saturday. First great day, Sabado. Double Sabat. Last great day, Sabado uli. Double Sabat. Kinumagahan ng linggo, yun ang pag-uwi natin. Ano po? Mga kapatid ko, kung tayo ay, sabi nga ng aming namatay na pastor dito sa Louisiana, sabi niya, kung kayo ay pupunta sa impyerno, sabi niya, pumunta na kayo ng first class. At kung kayo naman ay gustong pumunta sa kaharian ng Ama, sabi niya, gawin nyo ng may kasayahan. Parang gawin natin na natutuwa tayo sa gawain ng Ama, hindi yung pinipilit natin ang ating sarili para gawin ng mga bagay na hindi naman dapat pilitin ang sarili. Ano po? Saan ba yung sinabi ko? Efeso chapter 4. Di ba Efeso sinabi ko? Wala yung dating dito na magsasabi. Efeso chapter 4 verse 22. At inyong iwan sa mga ayaw magbago. Sabi niya dito, inyong iwan, sabi niya, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan. Kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Na kung dati-rati kapatid, sinashopping mo yung asawa mo, kaya kayo ay nagdi-date ng asawa mo pag-araw ng Sabado, abay, ngayon pa lang sabihin mo, wag na, itigil na ninyo. Kung dati-rati, birthday ng mga anak mo, pinaghahanda mo pag-araw ng Sabado, kayo ay pumupunta sa mga kasalan, pumupunta sa mga handaan, abay ngayon pa lang sinasabi ko na, mali ang ginagawa niyong pagsamba. Mali ang ginagawa niyong pagsamba. Ano po? Maalala niyo ang sinasabi doon sa kung paano ipangingilin ang araw ng pagsamba. Isaiah 58, especially sa mga hindi nakarinig sa aral ng revisiting the fourth commandment, sasabihin ko lang sa inyo, Isaiah 58 verse 13 yata yun. Itong sabi niya, yung pagiging kumpiyansa natin, abay mga kapatid ko, sayang ang ating pananampalataya dahil ito yung maging kamatayan ng ating pananampalataya. Isaiah 58 verse 13, kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ni Amang Yahweh na marangal at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lalakad ni hahanap ng iyong sariling kalayawan ni magsasalita ng iyong mga sariling salita
Kung magkagay, malulugod ka nga kay Amang Yahweh. Kung sabi niya, malulugod ka kay Amang Yahweh. At anong sabi doon sa Aklat ng mga Awit? Chapter 30 verse 4. Kay Amang Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Hindi ba nasulat na gano'n? Mga kapatid ko, baguhin natin yung kailangan nating baguhin. Ayusin natin yung ating kaisipan. Ano po? Then yung huling katangian. Taking things for granted. Yung bang parang hindi natin binibigyang halaga yung mga nakikita natin sa ating mga kapatiran. Alam niyo, natutuwa ako na tayo ay lumalago sa pananampalataya. Nagsimula tayo sa maliit na kubo-kubo. Ngayon, alam po ninyo, kasalukuyang ipinapatayo ang isa nating asimblya sa bandang Negros Oriental. Ito ay panglima na magiging kapilya po natin. Dahil susunod sa Negros Oriental, Amlan District, baka isunod natin ang Bais, Negros Oriental din. Lumalago po tayo. Ako'y natutuwa at nagpapasalamat kay Amang Yahweh na lumalago tayo. At tayo dapat ay magkaroon ng excitement dahil nakikita natin na tayo ay hindi pinababayaan ng Ama, kundi tayo ay lumalago. At sana ay mapansin natin ito at matuwa din tayo sa mga kapatiran na nagpapatutuo. Tayo ay magisimpatya sa mga dapat bigyan ng simpatya kapag may narinig tayo ng nangangailangan ng tulong na pagdarasal, kasama sana tayo sa pagdarasal. Yun po yung dapat maging bahagi tayo. Tayo ay maging aware sa mga dapat nating mapansin na kapakipakinabang ng mga kapatiran. Lalo na sa mga kapatid na nangangailangan ng dasal natin kapag sila po may sakit. Itong nakaraan lang po, lumabas na sa ospital yung anak po ng isa nating deacon sa bandang Bayabas Assembly. At ito ay sama-sama nating ipinagdasal na siya ay makalabas agad ng hospital. At natutuwa tayo sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang tulong. Bakit? Dahil narinig nila, nabasa nila ang kasulatan na hindi mailabas yung bata dahil walang pambayad sa hospital. Ito yung mga bagay na dapat nating bigyan diin at tayo magkaroon ng tinatawag na concern. Huwag nating ipagkibit balikat. Ano po? Huwag nating ipagkibit balikat. Bakit? Tayo ay binigyan ng Ama ng pagmamahalan sa kapatiran at ito'y dapat nating makita at ipakita natin na tayo ay sang-ayon sa kanilang mga ginagawang pagpapala. Ano po? Tayo ay maging concerned. Ano po? Sabi dito sa aklat ng mga awit, chapter 103, verse 2. Ito sabi niya, purihin mo si Amang Yahweh o kaluluwa ko. Purihin mo si Amang Yahweh kaluluwa ko, sabi ng aklat ng mga awit. Huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. That is true. Nakikituwa tayo sa patutuo ni kapatid na Marites na sila na aksidente pero praise Father Yahweh, wala pong masamang nangyari sa kanila. Ano po? Nagkaroon ng sakit si kay Pastor Dondon pero praise Father Yahweh. At siya po'y nakaligtas at hindi nagtagumpay ang kalaban. Dumating po yung punto na hindi na rin siya nakakita. But praise Father Yahweh, ibinalik ng Ama ang lahat niyang kalusugan. Dahil alam niya na kailangan pa niya si Pastor Dondon sa gawain sa Kamanggahan Assembly. Yung anak po ng isang nating kapatiran sa Bayabas, bumaba din ang kanyang plate dahil baka dengue nga yung kanyang naranasan. Pero praise Father Yahweh, ano po, lumabas ang mga resulta na maayos at nakalabas na siya ng hospital. Ito yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat kay Amang Yahweh. Dahil wala pong tumulong sa kanila, kundi si Amang Yahweh. Wala pong sumaklulo sa kanila, wala pong nag-intervene
sa kanila at nagligtas kundi si Amang Yahweh. Ano po? Deuteronomio chapter 11. Verse 14. Kapag binago po natin ang ating kaisipan, mga kapatid ko, pag inayos natin ang ating mga sarili, pag ibinalik natin ang ilaw ng ating pananampalataya, yung karugdugan ng ating pananampalataya nung una, yung una nating pag-ibig nung una, ito ang ipinangako ng Ama. Deuteronomio chapter 11 verse 14. Sabi niya, ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan, upang inyong makamalig ang inyong trigo at ang inyong alak at ang iyong langis. Ang ibig sabihin ng una at huling ulan sa panahon ng pag-aani at pagtatanim ay maraming maaani. Ibig sabihin sa ating panahon, masasabi natin sa ating sarili, yung nasusulat sa aklat ng mga Salmo chapter 23 verse 1, si Amang Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Financially, spiritually, emotionally, physically, hindi tayo magkukulang. Ang ating kalusugan ay mananatili, walang magkakasakit sa ating pamilya. I-declare ninyo sa pangalan ng ating Amang Yahweh at sa pangalan ng ating Rabay, walang darating na sakit sa inyong sambahayan. Isulat nyo ang pangalan ni Amang Yahweh sa inyong tarangkahan. Isulat ninyo. Sabihin nyo na walang dadaan sa tahanang ito na masamang espiritu, na walang sakit na papasok sa tahanang ito. Ideklara ninyo sa inyong sarili. Dahil itong ginawa ko sa bahay namin sa Pilipinas, itong ginawa namin sa bahay namin dito sa Amerika, may pangalan si Amang Yahweh sa lahat ng sa lahat ng pintuan ng aming bahay. At dineklara ko na walang papasok na masamang espiritu sa aming tahanan. Ideklara din ninyo sa inyong mga tahanan, ano po, na walang papasok na masamang espiritu at ang pagpapala ng Ama ay manatili sa inyong tahanan. Sa bawat bahay na mapuntahan ninyo, ideklara ninyo ang pangalan ni Amang Yahweh ay maghahari. Maalala ko, itong una kong ginawa nung ako'y makarating sa bahay niya na kapatid na Carlito sa California. Ano po? Ibigay ninyong pagpapala sa mga bahay na pupuntahan ninyo. Dahil ito'y pagpapala ng Ama. Ano po? At hindi tayo magkukulang. Tandaan po ninyo, si Amang Yahweh ang ating great provider. Hindi tayo magkukulang. Hindi tayo magkukulang. Kaya sabi niya, ibibigay ko ang ulan sa kapanahunan para hindi ka magkulang. Kaya masasabi natin, si Amang Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya sabi niya dito sa Hosea chapter 6 verse 3, at ating kilalanin kapag tayo magpapatuloy upang makikilala natin si Amang Yahweh, ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Ang paglabas daw at pagpasok ni Amang Yahweh sa ating buhay ay parang ulan. Unang ulan at huling ulan. Ibig sabihin, mababasa natin, mararanasan natin sa ating buhay ang sinasabi sa kasulatan. Sabi niya, hindi ko pa nakita ng matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay nagpalimos ng tinapay. Ang pagpapala pong ito ay hindi lang sa inyo, kundi ito ay extended sa inyong mga anak at mga apu-apuhan. Kaya mga kapatid ko, huwag tayong maging kumpiyansa sa ating pananampalataya. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong tumigil sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod kay Amang Yahweh. Huwag lumamig ang ating mga pananampalataya. Ano po? Naway ang pagpapala po ng ating Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua ay sumaatin. At sana may natutunan po tayo na starting this time, pag-iibayuhin po natin ang ningas
ang apoy ng ating pananampalataya at tayong lahat ay makitang nagpapatuloy at lalong tumatatag araw-araw sa ating mga pananampalataya at ang pagtitiwala natin kay Amang Yahweh na ating Ama at Elohim sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua ay manatili at lalong lumago ang ating pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pagpapala ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mabuhay ang ating Amang Yahweh. Mabuhay ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po mga kapatid at magandang gabi po. Shalom. Hallelujah.